Pilipinas, ito ang ating unang beses na lumahok sa PISA. Ano po yung mga findings? Nahuli tayo sa rango pagdating sa reading comprehension. Napakalayo po. Ang ating average score din sa reading comprehension ay mas mababa pa doon sa minimum level ng OECD. Ito pa po. Wala po sa bawat estudyante natin hindi ma-identify kung ano yung pangunahing tema ng isang teksto. Kahit po hindi ito gaano kahaba. Ang dahilan ng DepEd sa ating mababang score ay yung paggamit ng Ingles doon sa exam. Ang exam kasi ibibigay sa medium of instruction ng isang bansa. At dahil ang medium of instruction natin ay nasa Ingles din ang ating exam. Kahit bagyang tumaas ang punto sa math at reading, naku po, halos kulelat pa rin ang mga estudyanteng Pinoy sa mga subject na yan, pati sa science, kapag ikinumpara sa ibang bansa. Ayon yan sa 2022 Program for International Student Assessment. Kung puntos lang ang pag-uusapan, nag-improve na ng 2 points sa math ang mga estudyanteng Pinoy kumpara noong 2018 base sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Pero ang ranking, pang-anim sa pinakamababa sa 81 bansa. 7 puntos naman ang itinaas ng mga estudyanteng Pinoy sa reading kumpara noong 2018. Pero pang-anim din sa kulelat, habang sa science, bumaba pa ang Pilipinas ng 1 puntos. At ikatlo sa pinakakulelat, ang final score ng Pilipinas below OECD average pa rin dahil 1 taon ng pag-aaral ang katumbas ng kada 20 puntos. Sa 2025 na ang susunod na eksaminasyon ng mga estudyante sa PISA, maiksing panahon na lamang para mapangat pa ng husto ang score ng Pilipinas. Pero titiyakin daw ng DepEd na gagawin ng lahat upang mas mapaganda pang performance ng ating mga estudyante. 5, 4, 3, 2, 1. Good day, everyone. As we embark on our journey to explore the Program for International Student Assessment, PISA, results from 2018 and 2022, we open the doors to deeper insights into global education standards. Morning and welcome to Scholar ng Bayan, Pag-asa ng Sanlibutan. I am Bingbong San Juan and today we bring you live coverage of one of the most highly anticipated event of the season, the presidential debate, where the leading candidates for presidency will present their vision for the PISA result and how will they improve the education system in the Philippines. I am honored to introduce a candidate with a clear vision for the future of the Philippines, John Mark Mikos J. Grina. He is committed to progress, innovation, and empowering every Filipino through education, ensuring a brighter future for generations to come. His leadership and dedication will inspire hope and drive meaningful change across our nation. Good morning everyone, my name is Gian Grana. At ang isa sa solusyon na aking naiisip upang magkaroon ng isang malaking pagbabago sa sistema ng ating edukasyon sa Pilipinas ay ang pagdaragdag ng pondo sa programang pampangunahing edukasyon o ang tinatawag natin na Early Childhood Education. Ito ay ang mga batang mula edad 3 hanggang 5. Ang pagpapatibay ng kanilang pundasyon sa pagkatuto ay mahalaga upang maging matagumpay sila sa mga susunod na taon at makamit ang inaasam-asam nating OECD average o maaaring mahigitan pa natin ang ilang bansa pagdating sa assessment na ito. Kinakailangan matugunan at mapunan ang pangangailangan ng kalidad na edukasyon sa mga lugar kagaya ng isla at mga indigenous people na nakatira sa mga matataas na kabundukan upang sama-sama tayong umunlad at walang maiiwanan. Palagi nating tandaan, isulong ang edukasyon, baguhin ang kinabukasan. Muli ako si Gian Grana. Maraming salamat sa inyong panonood. It is my privilege to present a candidate with a strong vision for the Philippines' future, Bingbong R. San Juan. His leadership and commitment will bring hope and foster significant change throughout our nation. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Bingbong San Juan, ang inyong presidential candidate.
upang matugunan ang suliranin sa mababang puntos sa nagdaang Program for International Student Assessment. Ang naiisip ko ay ang pagpapaunlad ng mga guro sa ating bansa. Ang mga guro ang nagsisilbing backbone o pangunahing parte upang makamit ang kalidad ng edukasyon. Maraming mga guro ang mahusay sa larangan ng pagtuturo, ngunit nalilimitahan ang kanilang mga kakayahan dahil sa kakulangan ng pondo o budget upang maisagawa ang mga aktibidad na gawa ng kanilang malilikot na isipan. Kinakailangan na magkaroon ng salary increase upang matugunan nila ang kanilang pangunahing pangangailangan at nang makapagturo sila na walang ibang iniisip kung hindi ang kapakanan at kinabukasan ng mga mag-aaral sa ating bansa. Sa pagtaas ng kanilang sweldo, ay tiyak na gaganahan ng mga guro sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at tiyak na maaakit at mananatili ang mga mahuhusay na guro sa ating bansa. Yun lamang po at maraming salamat. It is with great joy and excitement that I introduce Joven F. Almeria, a candidate whose bold vision shines brightly for the future of the Philippines. His leadership is not just about promises, but about inspiring hope, driving impactful change, and shaping a nation where every generation can thrive. We see the spirit of a true leader, one who carries the aspirations of the people and the future of our country with passion and purpose. Magandang araw sa bawat isa. Ako si Ginoong Joven F. Almeria, ang inyong nangangandidato bilang pagpapaunlad at pagkakaroon ng hakbang. Aking advokasya ay magkaroon ng pagganyak sa bawat larangan ng ating edukasyon, kagaya ng pag-focus sa mga mag-aaral. Sa murang edad, ihubog sila sa maigting at matibay na edukasyon. Ang pagbabago ng mga matatag na kurikulum kung saan binibigyan ng kalakasan at karunungan ang mga tao upang ibigay ang mga karapat-dapat na pagkatuto ng ating mag-aaral sa lipunan. Lalo na kapag nagaganap ito, mas lalo tayong titibay at magkakaroon ng pakinabang sa ating lipunan. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga kagiliw-giliw na candidate for presidency. So natunghayan na natin ang kanilang mga saloobin at pananaw kung paano mapapaunlad ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa at kung paano mapapataas ang susunod na resulta sa darating na PISA assessment. Ako nga po pala ang inyong tagapagbulat, Bingbong San Juan, live sa PUP Santa Mesa. Ang inyong mga napanood sa aming King Palabas ay pawang katang isip lamang. Ito po ay base lamang sa aming mga obserbasyon at hindi po kami mga profesional pagdating sa larangang ito. Kung kaya naman ang nakalagay ay suwestyon lamang sa suliraning kinakaharap ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong pananood and